Nagsimula nang gumanti ang Israel laban sa Iran at binumba nito ang isang military base na pinapatakbo ng bansang Russia na ginagamit naman ng Iranian military para makapagpuslit ng iba't ibang mga military hardware sa Hezbollah na nagdulungga sa bansang Lebanon. Kabilang na dito ang mga matataas na armas, rockets, missiles at iba pa. Galit na ang Israel para tapusin na ang kasamaan na ginagawa ng teroristang Hezbollah sa Lebanon at gagawin nila ang lahat para tuldukan ang mga ito. Dagdag pa rito ang pambubomba ng Israel gamit ang ilang mga sopistikadong rockets na dalawang support military bases ng Iran na matatagpuan sa labas ng kabisera nito na Tehran, kung saan nawasak ang ilan sa mga military installations kasama ang dusi-dusi ng mga artillery at mga tangke. Amerika, ipinakita kung bakit sila ang nangunguna pagdating sa depensang militar. Dalawang pandigmang barko ng US Navy ang tumulong sa pagpapadala ng mga missiles para targetin ang Hezbollah. Kabilang na dito ang mga oil refinery sa Iran kung saan pinangunahan ng Israel ang mga nasabing operasyon. Dagdag rin sa tinarget ng magkasamang pwersa ng US at Israel ang mga nuclear facility ng Iran at ito na kaya ang pagsisimula ng ikatlong pagdigmaan pandaigdig. Maraming mga eksperto ang nagsasabi na ito na ang pagsisimula ng pagiganti ng bansang Israel at ramdam na rin ng Iran ang bagsik nito. Ang Israel ay naghahanda ng isang tugon sa militar sa pag-atake ng misal ng Iran ngayong linggo na nagpapataas ng pangamba sa isang mas malawak na digmaang pangrehiyon. Sinabi ng isang opisyal ng Israel noong Sabado habang ang labanan ay nagaganap sa Lebanon at sa Gaza. Isang opisyal ng military ng Israel na nagsalita sa AP News sa kondisyon na hindi magpakilala dahil hindi siya autorisadong talakayin ang isyu sa publiko. Ang nagsabi ng hukbo ay naghahanda sa malawakang pag-atake sa hindi paganap na oras o araw kasunod ng kanilang panimulang missile attack kahapon sa mga military installation ng Russia sa Tehran na kabisera ng bansang Iran. Hindi rin nakaligtas sa Israeli airstrike ang punong tanggapan ng Hezbollah sa nasabing lungsod kung saan nagkaroon ito ng matinding pinsala sa estruktura. Hindi niya idinitalye ang kalikasan o timing ng pagtugon na sinasabi ng mga analyst at Israeli media na malamang na idinisinyo upang harapin ang isang napakalaking dagok ng Iran sa kabila ng mga internasyonal na panawagan para sa de-escalation at mga babala mula sa Tehran na ito ay gaganti. Samantala, sinabi ni Pangulong Isaac Herzog noong Sabado na ang Iran ay nananatiling isang patuloy na banta sa Israel isang taon pagkatapos ng hindi pa naganap na pag-atake noong October 7 sa Israel ng mga militanteng Hamas. Sinabi ni Herzog sa isang payag sa paggunita sa unang anibersaryo ng pagsalakay ng teroristang Hamas sa paglabas ng mga ulat tungkol sa isang potensyal na pagiganti ng Israel. Ang Foreign Minister ng Iran na si Syed Abbas Araghchi ay nagpost sa social media upang balaan na ang pagtugon ng Iran sa anumang pagsalakay ng Israel ay magiging mas malakas at madugo. Ipinost ni Araghchi ang mensahe sa X na nagbahagi ng isang larawan ng kanyang sarili kasama si Syrian President Bashar al-Assad kasunod ng kanyang inilarawan bilang mga talakayan sa mga isyu sa rehiyon. Iginiit niya na ang Iran ay harap at lalaban sa anumang sitwasyon at nilinaw na ang pagtugon sa anumang pagsalakay ng rehimeng Israeli ay magiging mas malakas at mas madugo. Nahahamon sa kanila na subukan ang determinasyon ng Iran bilang isang makapangyarang bansa sa buong mundo. Kapansin-pansin naman, noong Biyernes, binalaan ng Pangulo ng US na si Joe Biden ang Israel laban sa pag-atake sa mga pasilidad ng langis sa Iran na sinasabing sinusubukan niyang irali ang mundo upang maiwasan ang lumalalang tensyon sa Middle East na maglalagay sa mundo ng panibagong digmaan. Ngunit, ang kanyang pinalitan na si Donald Trump na kasalukuyan nangangampanya para sa isa pang termino sa pagkapresidente sa US ay nagmungkahi ng Israel ay dapat na atakihin na ang mga nuclear site ng Islamic Republic of Iran. Nauna lang sinabi ni Biden na hindi niya susuportahan ang anumang mga plano para sa pagtugon ni Trump na ayon sa kanya, isa lamang itong kalukuhan at walang may madudulot na maganda sa buong mundo. Gumagawa ng isang sorpresang unang paglabas sa White House. Sinabi ni Biden na dapat tandaan ni Benjamin Netanyahu ng Israel ang suporta ng US
na pag-isipan muna ng mabuti ang anumang hakbang na gagawin nito sa kanilang paghihiganti laban sa Iran. Ang presyo ng langis ay bumulusok sa world market. Ito ay pagkatapos ng mga payag ni Biden noong Huwebes. Ang anumang pamamatagalang pagtaas ay maaaring makapinsala para sa Vice Presidente ng US na si Kamala Harris habang kinakaharap ng Democratic ang Republican ni Trump sa isang halalan sa Nobyembre 5 kung saan prioridad ng Amerika ang kapakanan ng kanilang bansa. Sinabi ni Biden na ginagawa niya ang kanyang makakaya upang maiwasan ang isang ganap na digmaan sa gitnang silangan kung saan binubomba ng Israel ang Lebanon sa hangaring puksain ang Iranian-backed milisya na Hezbollah at ang pagsisimulang pag-atake nito sa Iran gamit ang pinakabago at sopistikadong misal na kayang lumipad ng 10 minuto sa pinakamalapit na border sa Iran. Maraming salamat. Ito lang muna ang ating update for today.